gusto namin makilala. Meron pa ba, ma? Mamaya makikilala natin yung pinaka voice master natin. Pero gusto ko rin makilala niyo yung iba pa nating kasama sa Creative Voices. Siyempre meron tayo dyan mga writer. Yes. Meron tayo dyan mga translator. Alam nyo, Dapper din. dapper din siya. Alam mo, napaka-importante ng writer sa dubbing. Alam nyo ba yun? Yes, napaka-importante. Dapat malinis. Malinis. Dapat well-synced, diba? Kasi kapag tinab nyo yung sabihin natin Japanese into Tagalog, minsan hindi parehas yung syllables. Yes, oo. Hindi talaga pareho. So, pinag-iisipan ng gusto ng mga translators, dubbers, adapters natin, paano nila i-well sync at the same time, tama, sakto siya sa mukha ng bibig. Diba? Baka yung linya mo sobrang haba tapos hindi na pala nagsasalita yung dapper. Oo. At syempre, nandun pa rin yung konteksto. Oo. So, talagang matrabaho, pero it's their passion too, no? Ang pagsusulat. Kaya, They also need to be recognized. No? Yung mga nagsusulat. Kasi kung pangit yung script, mas mahirapan yung dapper sa totoo lang. oo, kung maganda naman, dire-diretso, tuloy-tuloy. Kumbaga sinasabi nila, madulas sa dila. Tawagin mo na. Ang dubbing. Tawagin mo si Ivy. Sige, tawagin na natin sila dito sa stage. Si Alex. Una, Alex. Eto na, nandito si Gerald Eusebio. Ayan, isa rin yung dubber/translator ng Gatchabuta and Kaiju, number 8. Pinapadali nila yung Alex. buhay namin. Yan ang talagang trabaho. Yes, at Sama na syempre, namin sa stage. sige, nandito rin, isa rin sa mga baguhang dubbers ng Creative Voices. Nandito si Alex. Si Alex. Oo, ayan. Representative din ko ng mga junior dubbers. Isa sa roster ng junior dubbers ng Creative Voices. Ngayon, gusto ko tanungin si Jera. Jera, paano ka pa napunta dito sa mundo ng anime dubbing, sa pagsusulat, sa Creative Voices? Baka pwede mong i-share. Magandang araw po sa ating lahat. Andito po ako sa dami-dami po sa generosity ni Sir Choi. Nasaan si Sir Choi? Ayan. Dahil si AI lang yan. Hindi siya yan. AI lang yan. Sir Choi po ang nagbigay po sa atin ng opportunity na makapagsulat ng Season 1 ng Kaiju number 8. Ituloy po natin ngayon sa Core 2 ng Gatchabuta. Yun, di ba? Eto, nakikilala natin yung mga tao talaga legit na nasa behind the scenes lang. Pero ngayon, nandito sa harap natin, di ba? Kwentuhan mo naman kami. Sino ba yung mga na-dub mo? At the same time, dubber din kasi si Jera ng Kaiju and Gatchabuta. Sa Gatchabuta, ako po ang boses sa likod ni Tamsi Games. Oh! Eh, syempre, sample! Okay. Sa line lang. Isang line. Gawa ng pupina! Ayun! Okay, ang narinig nyo dito ngayong hapon, puro mga teaser. So kung gusto nyo mapanood ang mga full episodes, nasa Anyone Believins, nasa YouTube po yan. Yes! Tagalog natin. Oo, at ito din, isa sa pinakabagong dubbers din ng Creative Voices, si Alex. Si Alex. Ayan. Po. Alex, kwento ka naman. Kung paano ka nagsimula, paano ka nagkahilig, at ano na yung mga nagawa mo? Mainly English dubber po ako. Nagsimula po ako sa Stop Voice Acting Workshop. Doon ko po talaga natuto kung paano mag-dubbing, paano mag-acting, paano mag-singing. Lahat natuto ko talaga sa Creative Voices. Yung mga bosses, yung mga characters ko po, mainly drama, minsan extras po sa anime. Yun po. Diba? May English dubbing na, may Tagalog dubbing din. Yan ang mga, actually lahat, nasa Creative Voices na. At the same time, meron din tayong mga tinatrabahong vertical dramas, Tagalog din yan. So, iba't ibang klase ng dubbing nandito sa Creative Voices. At syempre, ang dami nating mga Dumarating na ng sila. mga dubbers. Nandito na sila. Eto pa, may isa pa tayong nakita. Dubber din ng Creative Voices. Walang iba kundi si Isia Pinto. Palakpakan natin. Ayan, isa ito sa baguhang dubbers ng Creative Voices.
Alam mo, nakakatuwa talaga pag merong bagong boses eh. Kasi isipin nyo lahat ng mga nasa stage ngayon, nakaharap lang din. Diba? Yes. Ginawa nila ng paraan at talagang ginusto nila yung gusto nila. So ngayon, nandito na sila. At hopefully, may mga aspiring dyan eh, alam nyo na yung gagawin, no? Pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-search, pwede kayong sumali sa atin. Ayan, si IC, share mo naman yung kwento mo, tapos baka pwede ka mag-sample. So, nag-start lang po ako. So, fun fact lang po, after my birthday, nag-TikTok po ako and I saw a dubbing challenge for Certified Voice Artist Program. And then, of course, ginab ko yung opportunity because gusto ko rin maging dubber in the future. So sabi ko, why not try? And after nun, I got an email, and ever since then, I got an email that I passed the dubbing challenge, and then nagkaroon ako ng scholarship, full scholarship sa Certified Voice Artist Program. And after I become a Certified Voice Artist from CVAP, I've heard from one of my batchmates from CVAP that there is an opportunity for an internship at Creative Voices. So, at my 4th year, naging internship season is coming. So, naging first choice ko actually Creative Voices. And ever since then, yun, after ko, internship happened, and after that, Super Cholo gave me a lot of opportunities inside and outside of the dubbing booth. And ever since then, I got absorbed and I've got projects, and I've become part of the Creative Voices family. So yun po, dun po ako nagsimula. Sample daw, sabi nila, sample. Oo, sample na So, for projects like Ani1 PH, ano po ako, mga crowd dubbing. Yeah, crowd dubbing po ako. So, mostly mga soldiers na sasaktan, for example po. Tama na! Tama na! Yan! Crowd lovers natin, isa si IC doon. So, di ba? Napansin niyo yun, di ba kahit sinabi niyang extra lang siya, kailangan niya pa rin bigay yung best niya, di ba? Kahit sabihin mo mamamatay ka lang dyan, kailangan bigyan mo ng buhay yung character niya. Tama, kasi parte pa rin yan. At sila nga yung isa sa pinakamahalaga eh, kasi talagang nadadama yung dubbing, kaya mas marami rin ang mas gusto Tagalog dubbing. Tsaka doon tayo nagsimula lahat. Ako nagsimula lang din ako sa extra. Oo, so unti-unti hanggang sa nag-observe ka na, madalas ka na sa studio for observation, and then nakikita at napapansin ka na ng directors, and then tuloy-tuloy na. Okay, so eto ang ating rosters ng Dubbers, number 80 Voices Productions. Palakpakan natin sila. Palakpakan natin. Since nandito na rin sila, kung meron din kayong mga katanungan sa kanila, pwede kayong magtanong. Pwede kayong lumapit at magtanong. Yes, meron po bang gusto magtanong? Eto Yan si Sir! Bababa na si Donna. May katanungan si Sir. Interactive. Ask ko lang po, kung saan makakaroon pa na tayo Tagalog Cup ng Bula, sino gusto niyo po at bakit? Bigay ka ng character. Kahit sino po lahat sa character po ng Bula. Example, si Isang Eyochi, si Bachira, si Kensunes, yung Lola Sinaligo, at Sinaga, etc. Kahit sino po. Lula. Lula. Oo, sino kaya? May process kasi ng pag-cast na voice casting ang tawag dyan. Yes. Na hawak yan ng, I mean, dream role ko po. Lahat po kayo. dream role mo. Lahat po kayo na dream role ko po. Kung saan tayo Dream makakaroon. role natin. Dream role. Yan, if ever daw. Ayan, natin. Hindi kasi kami sobrang familiar. Wow. Okay, na tayo ay magda-dub ng Oh. specific anime na ito.
Hindi pa namin napapanood. Pero pag may chance na mapanood namin yan, malalaman namin sino yung mga paborito namin. Si Jan, familiar siya. O ikaw, Jan. Si Jan. Pag binigyan ka ng chance na pumili ng role sa Blue Lock, sino yun? Ang dream role ko, or makukuha natin ang bigyan ng tayo ng chance para job sa Blue Lock. Gusto ko si Bachira. Bachira? Yes. Kasi si Bachira is very mysterious. Tsaka makikita ko sa kanya na hindi siya nakakapektuhan ng sharp na pressure. Oh, yan. Sinasagot na ang tanong mo. Okay, very good. Sino pa ang may mga gustong malaman? Anything about dubbing? Pwede namin masagot? Sige lang. What about si Kuya? Kung binigyan ka ng chance na mag-dub ng anime in Tagalog, sino ang gusto mo at bakit? Dalawa na lang. Yung upcoming solo leveling, si Sam Lingwood na yan. Kasi last year, kinosplay ko siya. Tapos ngayon, kung sakali lang, ito, si... Yan na! Ito pa. Hoy! May pa-reveal! Yan! Good news naman Yan para yung sa bida kanya. eh. Oo, bida kasi yan. talagang gagawin for next year itong anime na to. Di ba? Galing! Maniniwala lang ako magaling kang cosplayer kung kaya mo rin manggaya ng boses. Dapat may sample yan. Nasa stage tayo. Palakpakan natin. First week ko ito nagawin Oh, first time. Let's go! Ready? 1, 2, 3. I'm the next who will be down U20 Japan 2026. Hey! Diba? Palakpakan natin. Alam nyo guys, tama yung ginawa. Pag may chance kang ipakita yung talent mo, yun lang talaga. Wala nang ibang paraan. Ang galing naman! So, eto, isa sa mga aspiring lovers natin nandito pala. Kuya. Siyempre, meron din tayo aspiring voice artist. Hindi. Kasama din natin yan sa Creative Voices. Gusto din natin marinig doon si Jonas! Jonas! Ayan, Jonas! Everstin! Voice Works pa lang. Nandito Voice na. works pa lang. Hi everyone, it's Jonas. Brad voice ko. Nasa kahit yung ano, sorry. Pakiri mo. Kaya siguro kasi for safety protocols Safety. Sorry, cover ako na doing this is for voice works. Pero syempre, mahaba pa rin ang daan, pero darating at darating yan. And which is what is with this apparent versus understanding. It will be a long road ahead. Are you up to it? Yeah! Okay! Sample lang dito sa live, for live after media, which is probably my forte. Let's say for example, sa isang eksena sa Ghostbusters 1, tama na, paano bumalik ka? Eh kung mali ako, okay lang, magpapakulong kami. Magugustuhan pa namin eh. Pero, kung tama ako, at papipigilan namin to, Lenny, masasalba mo ang buhay ng buong utang. Alright! Thank you! Thank you, Jonas! Okay! Bukod pala sa anime topic, kung may nagbo-voice over din kayo, naririnig nyo. Baka gusto nyo rin mag-sample kung maganda yung boses nyo. Bibigyan namin kayo ng chance dito sa stage. Mamaya, meron tayong contest. Yes! So pagalingan na to, no? Lahat ng gusto nyo ipakita ang talent sa pagboboses. Oo, ito na yung pagkakataon para doon sa mga gusto magpakita at mag-sample later. Ayan, meron tayong kasamang ganyan sa ating programa. Okay? Meron ba? Pakita naman yung mga kamay ng mga gusto mag-sample mamaya. Oh, okay. Marami. Nasa stage. Okay. Ano ba ang mangyayari ngayong hapon, Donna? Siyempre, after nito, ito na yung ating Pinakahihintay. oo, mga pinuno. Ayan. Mga pinuno. ng ating Creative Voices Productions at ng Anyone PH. Ayan na sila. Gusto nyo ba makilala? Yes! Okay, tawagin na natin sa stage. Okay, so, eto po ang ating ang halige. Ayan, ang halige ng Ang ating halimaw.
ng dubbing Yan. dito sa Pilipinas. Eto na, ikaw magpakilala. Mas magaling kang mag-intro. Hindi na kailangan i-intro, pero Oo. simula't simula siya na po ang nagturo sa mga dubbers, no? Simula 90s hanggang ngayon at nagtuturo pa rin to the Certified Voice Artist program. At ngayon, ipinag-aaralan din niya yung AI voice because AI voice is the future. Actually, it's the now. Lahat ng narinig nyo ngayon sa social media, sa TV, sa internet, galing din sa kanya at dahil din sa kanya, he is also considered the godfather of AI voice in the Philippines. Put your hands up, the voice master of the Philippines, Pachano de Leon Gonzalez! Yo, yo, yo! Yo, yo! Great day! Great day, Toycon! Great day, SM Mega Mall! Ayan, thank you very much. Palakpakan natin, the voice of magic, Mac Florendo! Thank you! And also, syempre, ang aking assistant, Miss Donna Yeah. Apuyuan. Ayan. Okay guys, eto ha, kwentuhan ko lang kayo. I'm so proud of my team ngayon. Just to tell you honestly, 80% ng mga dubbers, voice talent, even broadcasters sa Pilipinas, galing Creative Voices. Hindi nila may tatanggihan dahil lahat yan may resibo. At ang totoo, we are now on the look of the future dubbers ng mga anime under Anyone Philippines! Tapos na ang mga old school dubbing, yung mga sing-song pattern, bawal na yan ngayon. Bawal. Hindi na pwede yung mga bata, ganun, bawal na yan. Ngayon, ang mga magagaling ay mga bago. At kung sino man ang gustong maging dubber, ito na yung pagkakataon nyo. Dahil next year, lahat ng bagong dubber, bibigyan namin ng pagkakataon na mag-dub under Anyone Philippines! Yes! It's now time for new voice talents, voice artists, and dubbers na mabigyan ng pagkakataon dahil yung mga dati, tapos na sila. Ngayon, tayo naman ang bago. Kayo ang magiging bago. Dahil ngayon lang ang pagkakataon nyo maging dubbers sa mga anime. Dahil wala nang ibang anime dubbing na Tagalog maliban sa Anyone Philippines. Anyway, kung hindi nyo ako nakikilala, okay lang yon. Dahil hindi ko rin kayo kilala. Kaya quits lang. Pero alam ko, kilala nyo ang boses ko. Ang boses ko siguro, nagkalat yan. Lalong-lalo na ngayon dahil sa AI. Pero before AI, ako po ang nasa likod ng boses ng pinakasikat na Taiwanese novela. Mitchell Daga, Mali, di ba? Walang iba kundi ang Mitchell Garden. Yan pang assistant director ni Danny Mandia, which is my mentor, who passed away last year. Siyempre, itong Creative Voices ay apo ni Mr. Danny Ledesma Mandia. Siya ang godfather of Filipino dubbing. So, we dedicate this event, especially yung aming grupo under Creative Voices. Alam niyo ba, ang Creative Voices, bago mamatay si Sir Danny Mandia, ay dedicated a dubbing room for him. Ang pangalan, Danny Mandia Dubbing Booth. So, imagine niyo, buhay pa si Danny Mandia, binigyan ko na siya ng parangal. At meron din siyang award, the most outstanding and the father of modern dubbing sa Pilipinas. Siya lang naman ang dubbing director ng mga kauna-unahang mga dubbing pa, no? Yung mga Voltes 5, Voltron, name it. Julio at Julia, di ba? Sedi, Remy. Oo, ako yung, doon ako unang nag-dub sa Remy, ako yung boses ni Ricardo. That was in 1997, 96. And I'm also the voice behind Cyborg Kuro-chan. So kung kilala mo si Cyborg Kuro-chan, na kanina pa ako naghahanap ng toy, wala na. First day pa lang daw, ubos na lahat ng Cyborg Kuro-chan dahil sobrang classic niya. So, ang press release ng Viva, si Ogie Alcacid yun, hindi po totoo yun. Not even a single episode. Episode 1 pa lang, ako na yung nag-dub. Unlike in Sinchan, first 5 episodes si Andrew E. Pero pinalitan din siya. Pero
ang katotohanan, ako ang boses sa likod ni Cyber Kuruchan. That was in 2001 nung ginawa namin. So gusto niyo ba marinig ang original voice ni Cyber Kuruchan? Okay, bilang kayo. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Hoy, kumanda kayo sa akin. Ako nga pala si Cyber Kurjan. Itong bakay sa inyo. Tapos, nanonood pa kayo ng Bubo Chacha. Ako yung boses ni Chacha. Yung boses niya ganito. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Chacha. Bubo Chacha. At sino nanonood ng Akasuking Chacha? Ayan. So, ayan. Isa rin ako sa writer at nag-direct niyan. Ako yung boses ni Bara Baraman. Nasaan yung mga bata? Mahal na mahal ko kayo. Diba? Yung mga ganun. And, syempre, mga dinirect ko, Boko Ragaita. Sino nanonood ng Boko Ragaita? Konuso ba? Sino nanonood? Yan, ako ang dubbing director. And I used to be part of Hero TV, the original dubbing director for Hero TV, Cinema One, TAG, ABS-CBN, name it. And now, syempre, for 30 years, kami pa rin ang relevant, significant at relatable na mga dubbers kasi the rest, kaso na, tapos na silang lahat. Pero ito, mga bago, kami ang nasa likod ng The Amazing Digital Circus, Murder Drones, Gaslight District, and yung, Morphle, Blippi, sinanunod niyan. And now, syempre, ang pinakasikat ngayon na anime, walang iba kundi ang Gachi Akuta at Kaiju number 8. Hulaan nyo sino ko sa Kaiju. Hulaan nyo. Matanda. Ano, grabe. Diyos ko. Grabe, matanda agad. Actually, lagi ako matanda. Pero this time, medyo bata siya. Siyempre, yung pinaka-bida niyan sa Kaiju number 8, walang iba kundi si Kafka Hibino. Oh, I'm the voice behind Kafka. Oh. Tapos sa Gachi Akuta, 5 yung boses ko doon. Hindi nyo lang makikilala. Siyempre, ang unang-unang bida, si Engine. Ayan, ako ang boses sa likod ni Engine. Tapos si Folio, yung bata. Yung pangalawa si Jabber. Sino nanonood ng Gachi? Si Jabber, kilala mo? Sobrang hirap niyang gawin. And of course, yung matanda. Matanda mo. Pero yung boses kasi kung mapapansin niyo, yung character ni Kafka Hibino, makulit. Ako, ano gagawin ko dito? Hindi. Tapos, ang mahirap sa Kaiju, kapag nagtatransform na si